So makikita mo nilalagyan ng liver spread, nilalagyan ng artificial ham. 5 piraso, 20 pesos. Sa video na to, hahanapin natin ang mga pinakamurang street food ng Divisoria. Tupig. So 10 piso lang isa. I have a mission to find some cheap. Parang sa stall ni ate dito, hindi uso yung inflation dahil generous pa rin sila sa sibuyas at sili. So, Classic. o diba? Akala mo may ikakasal pero hindi, binatog yun. Paborito. Pwede pa lagyan ng chili sauce. Uy, parang purong sili yan ate ah. And mouth-watering Filipino street food na swak sa bulsa natin. Ready ka na ba? Tara! Okay. Divisoria is a bustling commercial center in the districts of Tondo, Binondo, and San Nicolas sa Manila. Kilala para sa mga murang bilihin tulad ng mga damit, textiles, crafts, toys, at kung ano-ano pa. Kaya naman kahit normal na araw ay hindi mahulugan ng karayom ang dami ng taong bumibisita dito. Masikip, maingay, magulo, pero dito mo rin matatagpuan ang mga pasisipag na Pilipino. At kung saan maraming tao, ay doon daw maraming pagkain. Ngayong araw ay mo na mission to reminisce some Filipino street food na namiss kong kainin. Dahil kung saan lugar na tayo nakapunta para kumain ng street food, ay gusto ko namang balikan ang makinagisnan kong pagkain ng bata ko. At sisimulan natin sa favorite merienda ng lahat, ang tusok-tusok. Magkano to? 7, 20, so halo-halo na yun. Sige, so ano ko, bigyan mo na lang ako ng kahit ano, fishball, chicken ball. So makikita mo dito, may iba't ibang uri ng balls. May chicken ball, kikiam, ano ba yan kuya? Chicken ball, hotdog ba yan? Opo. All kung pumunta ng Divisoria, kung hindi kakain ng classic tusok-tusok. And it's been a while, ang dami ko nang nakain na pagkain, pero na-miss ko yung ganitong klaseng pagkain dito sa Divisoria. Matamis anghang. So as you can see, you have this wonderful plastic cup na may sibuyas, cucumber, and then may sweet and spicy sauce at suka. So kuha mo tayo ng kikiam na maraming sibuyas at pepino. It's all about the sauce. Actually yung sauce niya, I mean, sweet, spicy, and then yung consistency, hindi siya ganong makapal. And then nagpapatulong rin yung lasa ng sibuyas at ng pepino. Ito, 2 ball sa isang kagat, squid ball at hotdog. Cheers! Yung mga klase ng pagkain na after mo sa eskwela, may 20 pesos ka pa sa bulsa mo, ito yung perfect na merienda. Anyway, para isang kagat, din hanap pa tayo next food trip. Yan basa-basa. Matamis? Diba? Akala mo may ikakasal pero hindi, binatog yun. Tama ko yan. So, makikita mo, ito yung ating mais na may kondensada tsaka asukal. So, kuha tayo. Lasang kabataan. Parang, ito yung habang nanonood ng cartoons, nanay ko may daladalang binatog. I mean, you have the mushy, medyo chewy na mais. And then nandun yung sugar powder, yung matamis and milky na kondensada, and then yung nyog din na lalasahan ko. Sa panahon ngayon, 20 pesos, oh, this is good shit pare. Pare, bago ko maubos tong binatog na to, at para ako nasa India ngayon sa gulo dito sa Divisoria, hanap tayo next food trip. Okay pare, uy, may mga bubbles. Nandito tayo sa isang hilera ng puro grilled squid. Ate, 10 piso lang isa. So makikita mo, tigsa 10 lang to. Ito yung sikat na sikat dito sa Divisoria. So meron tayo ditong ocean of red onions at suka at silit calamansi. So i-dip pwede? 1 dip lang, di ba? So makikita mo, dip natin. Uy, yun, grabe. At hindi ka ba malugi sa sibuyas dito? Parang sa stall ni ate dito, hindi uso yung inflation dahil generous pa rin sila sa sibuyas at sili. So gagawin ko, kuha ko isa, ala. Ito gusto kong kagat, maraming sili at sibuyas. Cheers! Ay! Ang sarap! Yung pinaka-squid natin, crunchy, chewy, salty. Tapos ano, parang may seafood flavor siya. Actually, andun pa lang kami kanina, naamoy ko na yung aroma ng pusit. Ang pinaka nagpapa-flavor dito is manghang na sili labuyo at yung matamis na onions. Actually, yung suka, parang naging matamis na siya dahil doon sa sibuyas. Oh, ang sarap nun. Dami oh! Parang naging kanin na yung pinaka-sibuyas.
Pinakamaganda dito, yung pwesto mo. Nasa gitna kami ng island ng Divisoria. May mga jeep sa likod, may mga taong nandito, may mga taong nagbablog din sa akin ngayon. Pakita mo pare. Diba? Para may performance dito sa Divisoria. Anyway, Pops, proceed tayo next food trip. Hanap pa tayo sa Divisoria. Okay, medyo umiinit na at kailangan ko ng dessert. Punta tayo sa classic dirty ice cream na nakalagay sa hamburger bun. So may avocado at cheese tayo dito. Look at this pare, only in the Philippines ice cream na sa loob ng tinapay. It's been a long time, huling kain ko ata nito, hinabol ko pa yung ice cream vendor sa village namin para lang makakain nito. Kuya, apir. Cheers! Ito yung mga klase ng bagay na kung isipin mo, it doesn't make sense, pero it works. Oh, ang lamig. You have that fluffy, soft na burger bun, and then nakapaloob yung ice cold, freezing avocado and cheese dirty ice cream. Parang ito yung klase ng couple na yung lalaki at yung babae magkasulungat ng ugali. Pero nung nagsama sila, akala nila hindi mag-workout, pero Pops, nag-workout. Actually, after nito, dahil ko na kain, mag-workout din ako. Pero isa pang kagat tayo. Cheers! Okay pare, next meron tayo ditong Kanto style siomai. 50 pesos, 6 na malalaking bilog. So gawin natin, lagyan natin ng kalamansi, toyo, chili. Lagyan natin ng fried garlic. Okay pare, tikman natin. Siomai, cheers. Oh nice, parang gusto ko ng kanin. So one quirky, meaty, flavorful bowl of siomai. Ang sarap lang din ng fried garlic, nagdadagdag ng extra texture at crunch. Yung siomai natin medyo sweet siya ng konti. And then the wrapper, medyo gummy. And then yung toyo at chili garlic, perfect. Parang ito yung siomai na gusto mong kainin, ubusin to. At after nun, mag-take out pa ng isa pang batch. Dahil kakainin mo mamaya sa bahay with kanin. Anyway, Pops, hanap pa tayo next food trip. Pare, next na dito tayo sa Servewell. Medyo hindi na to street food pero sikat dito sa Divisoria. Actually, mistakenly, napapagkamalan siyang nasa Binondo pero technically, nasa Divisoria area siya. Ito na yung Maki Kiampong Rice. So ito yung maki natin. So makita mo this like a starchy, sticky na parang sabaw na may karne ng baka. And then ito yung ating kiampong. Ito yung kanin natin. So tikman yung kiampong. Okay, very basic. Parang may nutty flavor siya, hindi ko masabi. Pero malambot yung kanin, mainit. Superstar, ito yung ating maki. So makita mo, may baka yan. Ayan, so kuha ako. Ang lapot eh, oh. Parang siyang kasado sos, oh. Gawin ko, kuha ko, nilagay ko dito. Flavor is very subtle. How to explain? It's like yung mga dila ko ngayon. Very relax lang sila. Wala siya ganong flavor na lasan, pero may konting saltiness. In terms of texture, medyo sticky, gooey. Tapos parang ma-herb siya na parang ayun. Parang kung kumakain ng mushroom soup. Parang gano'n. Pero perfect time din tong maki tsaka kiampong. Sa pangalawang subok, mas masarap. Hindi no? Okay pare, meron tayo dito. Hindi naman siya sobrang kakaiba. Macaroni, ginagawa sa bahay. Pero, ngayon nakita, nasa kanto ng Divisoria, macaroni pare, makikita mo, meron siyang generous amount of cheese, may mga slices ng hotdog, at pinartneran ko rin yan ng pandesal na merong scrambled egg. Tikman muna natin to, Pop, 10 piso lang. Cheers! Okay! Feel ko kakagising ko lang. Naginising ko ng nanay ko dahil late na ako. At ito yung binigay sa akin pang almusal. Ito yung ating may hotdog, may macaroni, at para siyang medyo creamy din yung itsura niya. Kumbaga, ito yung parang sa eskwelahan na kantin na macaroni. Alam mo yon? Medyo cheesy siya, may pagka-creamy. Then, there's a generous amount of artificial hotdog na mas nagpapasarap sa kanya. At ang pinakamaganda dito, ate, luto mo to, no? Luto ni, anong pangalan niyo, madam? Lenda po.
blend na. Nagbe-blend talaga yung ganda niya sa sarap ng pagkain na to. Anyway, Pops, medyo lumulubog ng araw dito sa Divisoria. Hanap pa tayo ng susunod na food trip. Pops, makikita mo dito, meron tayo ditong paubos na sopas. At meron din tayo ditong miswa. Pero medyo tumakaw sa tingin ko. Matagal lang din nakakain ng palabok. Ate, magkano to? 35 pesos. Ready to eat na. At may kasama na niya isang buong itlog. Tama ba? Okay. So meron tayo ditong palabok na may isang buong itlog. Lagyan natin ng calamansi. Pwede pa lagyan ng chili sauce. Uy, parang purong sili yan, ate ah. Sige pa, ate, may ligo sa manghang. Yan, pwede na yan. Thank you so much. Halo natin yung parang maitim na chili na yan. Kuha tayo ng konting itlog. Ayan, basagin natin. Gusto ko sa isang kagat may chili, may palabok at itlog. Oh wow, ang anghang. Pero masarap. I mean, this is the perfect Pinoy style palabok. May pagkaalat siya, may pagka-like seafood flavor ng konti. And then noodles natin malambot, not too chewy. Yung itlog nandun nagpapatulong. And then yung itlog nagdadagdag extra protein. At yung chili, ibang klase, ang ahang niya. Abok lang! Ayan pare, kita mo katulad niyan. O, siya ate, ayan, tatanungin niya lang, yung mga jeepney driver, tatanong lang, anong meron pa? Ano pa hindi pa ubos? Ganyan natin, nag-aabot-abot ka lang. Itong mga ganitong klaseng pagkain, ito tinatawag na street food talaga. Una sa lahat sa kalye, yung mga jeepney driver, mga nagda-drive ng tricycle, bumababa saglit para lang kumain ng street food dito. In a long time, nakakain ako ng ganitong klaseng street food dito sa Pilipinas. Okay pare, next food trip kailangan natin mag-squat. Uy, sabay kami ni Jeyo. Tupig. So, 10 piso lang isa. Sige, bili ako isa. So, makikita, ikaw may gawa nito, kuya. Ano pangalan niyo po? Victorino Gonzalo. Victorino Gonzalo. Victorino, Kuya Vic. So, makikita mo, ito isang Pangasinan specialty. So, tupig siya, may malagkit. Tapos may coconut yan, di ba? Tapos, inihaw siya. Wow. Oh, sarap. Sticky, chewy. And then, nandun yung coconut flavor natin, medyo matamis. And then, parang minalalasahan ka rin konting lutong. Then super smoky din siya. Grabe. 10 piso pare. Ibang klase. Para sa huling food trip, dito talaga ako naintriga. Isipin mo, ito na marahil ang pinakamurang sandwich sa buong Pilipinas. 5 pirasong sandwich, 20 pesos lang. Halika, panoorin natin gawin ni Kuya. So makikita mo nilalagyan ng liver spread, nilalagyan ng artificial ham, meron tayong queso dito, meron tayong mayonnaise, at boom, yun na yun. Siya nakalagay sa isang cylindrical pandesal. Okay pare, so heto na yun. 5 piraso, 20 pesos. Sa taas ng inflation ng Pilipinas ngayon may mga bagay pa rin na hindi nagbabago. Katulad ng height ko. So makikita mo, this is a simple, joyful sandwich. Queso, merong ham na puno na extender, at meron din yung liver spread. Oh, yung liver spread natin, parang nga siya hindi atay eh. Parang siya sweet paste, parang ganun. But this is just like, ay, hello sir, kamusta? Gusto mo? This is like food for the soul. As in, kung kaluluwa ko ngayon ay masaya, parang ito yung pagkain na babaunin mo sa picnic. This is like a 3-biter. Sa akin 2-biter lang. Pero maganda dyan, pag naubos mo yung iba, meron ka pang extrang tinapay. Anyway pare, what a way to end this food trip. Isa pang gagat para sa inyo. Alam niyo ba na nag-enjoy akong gawin tong episode na to? Bakit? Simple lang, binalik ako sa pagkabata, binalik ako sa pagka-estudyante. Marahil nakapunta na nga ako ng iba't ibang bansa, and to be honest, masasarap na mas street food nila. Pero wala pa rin tatalo sa pagkain kinalakihan mo. Pagkaing Pilipino. Panigurado, magtataas ang kilay iba dyan na, Paps, bakit mo binag yung palabok, yung binatog, yung fishball, normal na Filipino street food naman yan. Actually, yun nga yung point ng video na to. Ang dami na nating nakain na street food ng ibang probinsya, street food ng ibang bansa, kahit na India, Vietnam. Kumbaga, this is like a refresher, a reminder na para tumikim ng iba't ibang Philippine street food na kinakain ko nung kabataan ko. At para sa mga OFW na nanonood ngayon, panigurado, na-miss nyo lahat yon. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, dito sa Divisoria, nagsabi stay safe. It's a good night and good bye! Bang! Uy, siya ate, ate! Ay! Siya yung kanina, di ba? And then yung consistency. Para tong taste, ano ba? Nababaliw na ako, hindi ko na sasabihin. Ang
lagyan eh. Normal na Philippine street food dyan. Parang binaba... Oh, may busina. Nasa India ba ako ngayon?